Kawawa naman itong mga DDS na to, no? Lahat na lang ng issue tungkol kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, ginagawa nila ng fake news. Naalala nyo yung fake news nila? Na itong si First Lady ay nakadetain sa US at hindi makauwi ng Pilipinas dahil meron daw kaso. Kahit na may mga naglabas na ng mga videos na itong si First Lady ay umattend ng ganito o ganyang event, pinagpipilitan nila na edited lang daw yun, kaysa yung video na yun ay last year pa or 2 years ago or kung ilan ago na yan, basta hindi lang siya yung present. Kahit na magmukha na silang tanga, ipagpipilitan pa rin nila yung kaso ni First Lady. May mga naniniwala naman. Sa bagay, ang naniniwala lang sa kanila yung mga DDS. Pati doon sa lamay ni Superstar Nora Aunor, kung saan dumalo ang ating Pangulo at si First Lady. Edited pa rin daw yun. Ibang lamay daw yun. Hindi daw yun yung lamay ni Nora Aunor. So doon yung makikita itong mga fake news peddlers ng mga DDS. Malaki siguro ang bigayan, kaya ganun sila. Kahit na bukong-buko na at mahuli na sila ay nagsisinungaling, ipagpipilitan pa rin nila. At ang latest na fake news nila ay nitong nagpunta si President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos para umattend sa libing ni Pope Francis. Nakita po natin yung mga pictures at yung video kung saan nakausap pa ni Pangulong Bongbong at ni First Lady Lisa si former US President Joe Biden. Pero meron isang DDS vlogger na nagbalita na hindi daw pinansin or inisnab ni President Donald Trump ang ating Pangulo. Panoorin po natin ito. Naman natin sa mga video na nilapitan ni Donald Trump ang ibang mga world leader pero never na lumapit ang Donald Trump sa isang BBM bangag. So ibinalita niya na nakipag-interact si President Donald Trump sa ibang mga dignitaries maliban lang kay President Bongbong Marcos. Totoo ba yan? Wala bang nangyaring face-to-face meet-up with President Donald Trump and our President Bongbong Marcos? Tingnan po natin. So ayan, kitang-kita po natin na in-extend ni President Trump yung kanyang kamay kay President Bongbong Marcos at sila ay nagkamay. Although naharangan po ng babaeng nasa gitna nila, pero nakita naman po natin sa video yung hand gesture ni President Trump sa ating Pangulo. So yan ba ang sasabihin na inisnab o hindi pinansin ni Donald Trump ang ating presidente? Kawawa naman kayo mga DDS vloggers na nagpapakalat ng fake news. Ang laki siguro ng bigayan sa inyo, no? Na kahit na mapahiya na kayo, kasi iisipin mo, ikaw magpapakalat ng fake news nang walang kapalit, samantalang ang kapalit niyan ay ang dignidad mo, ang pagkatao mo, mababansagang kang fake news peddler, tagapakalat ng maling balita, tapos wala kang mahihita. So fake news po na hindi pinansin ni President Trump ang ating Pangulo. Dahil kitang-kita po sa video na nagkamay po ang dalawang presidente. Mabalik po tayo kay Pope Francis. Dahil po sa kanyang pagkamatay, bumalik tuloy yung issue kung saan minura ni dating presidenteng Rodrigo Duterte si Pope Francis. At ang dahilan ay naipit kasi sa traffic itong si Rodrigo Duterte ng 5 oras. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng traffic, dadaan daw kasi ang Papa. So sabi niya, gusto niyang tawagan si Pope Francis at sasabihin niya, PI, umuwi ka na, or something to that effect. At yan pong balitang yan ay kumalat hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa labas ng Pilipinas. Pero meron pa rin po mga DDS na nagpupumilit. Hindi naman daw minura ni Digong ang Papa. Ang sinabi lang niya, PI, wala daw mo. Okay, granted na walang mo yung PI ni Digong. Pero kung matino kang tao at may respeto ka, magbibitaw ka ba ng salitang PI sa isang alagad ng Diyos? Pero ibinalita po yan ng lahat ng news agency sa Pilipinas at ang pagkakabalita nila, minura ni Rodrigo Duterte ang Papa. May mga balita pa
na hindi nakaligtas ang Papa sa pagmumura ni Rodrigo Duterte. Pero ang sabi nung nagtatanggol kay Duterte, kawawa naman daw ang nagsasabing minura ni Digong ang Papa. Ang pagkakasabi daw ni Digong ay P.I. Pope, umuwi ka na, walang mo. But then again, kung papanoorin yung video, sinabi po ni Digong, P.I. tapos garbled na eh. Hindi mo na maintindihan yung hiling sinabi niya, tapos sinabi ni Digong, umuwi ka na. Pero sabi ko nga, kahit na wala yung mo, the mere fact na nagbitaw ng salitang P.I. si Digong at ang kausap niya ay ang Papa, yan po ay nagpapakita ng kawalang respeto. Hanggang dun lang daw ang kayang kilatisin ng mga minions o yung mga anti-Duterte. So yung mga minions pa lang yon ay kasama lahat ng news agency ng Pilipinas na nagbalita na minura ni Digong ang Papa. Pero sabi ko nga sa inyo, itong mga DDS na to talagang ipagtatanggol kahit na mali na. Hahanap sila ng butas para yung mali gawing tama. Meron kasing pinost itong si Jerry Kakanindin. Alam ko ito pinklawan ito eh. Sabi po niya sa kanyang post, around 50 heads of state attended Pope Francis's funeral along with 10 reigning monarchs and delegations from around 130 countries. Pope Francis's funeral is one of the largest gatherings of world leaders in recent times, with US President Donald Trump, Argentina's President Javier Milei, France's President Emmanuel Macron, and many others present. Yung isang poon na minura si Pope Francis, may dumalaw na ba ni isang delegate ng isang bansa sa dahig? Higit isang buwan na siyang nakakulong. Kala ko ba well-respected yan sa buong mundo? Best President in the solar system. Kala ko ba persecuted siya? Buti pa si De Lima, may dumalaw na US Senator nung unjustly nakakulong siya. Mabubulok na lang sa kulungan si Digong, wala pang dumadalaw. Pathetic. Oo nga naman, come to think of it, mahigit isang buwan na si Rodrigo Duterte sa ICC. At kung sinasabing well-respected si Digong ng ibang world leaders at sinasabing siya ang best president ng Pilipinas, bakit nga naman ni isang world leader or kahit yung representative na lang ng kung anong bansa yan ay dumalaw kay former president sa dahig? Naging presidente din naman talaga si Digong. Kung talagang malakas ang impact ni Rodrigo Duterte sa ibang bansa, lalo na sa mga world leaders natin, meron at meron pupunta para damayan itong si Digong sa ICC. Pero may nabalitaan na ba tayo? Wala po. Tapos ipapakalat ninyo na inisnab ni President Trump ang ating presidente? Kay Digong, sino-sino ba ang nang-isnab? Buong mundo. Bakit? Kasi para sa kanila, irrelevant na si former President Rodrigo Duterte. Kasi kung talagang may naging close si Digong sa mga world leaders, dapat puntahan man siya doon, dalawin, bigyan ng moral support or kung anuman. At bakit ang China? Hindi man lang magpadala ng representative nila para ipakita ang suporta kay Digong, samantalang buong buhay na ni Digong ay inalay niya sa China. Ano bang klaseng kaibigan itong presidente ng China? Magpadala ka man lang ng representative mo para aliwin si Digong. Matapos ng ginawa ni Digong para sa China, pababayaan nyo na lang siya. So expect po natin na more fake news to come. Dahil mga last week lang, ang fake news ay nakadetain si First Lady sa US. At kahit na lumalabas na yung mga videos na nandito na siya, pinagpipilitan nila na fake news lang daw yun, edited, at siya ay nasa US at nakadetain. Tapos nung lumabas yung balitang 20 pesos na bigas na sinabi ni Sara Duterte na hindi pang tao kung hindi pang hayop, labasa naman ng mga videos and pictures ng mga trolls, ng mga fake news peddlers. Nagpakita sila ng mga brown or blackish na mga bigas, nilagyan nila ng presyong 20 pesos at pinalabas na yun yung bigas na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Ngayon naman, ang balita nila sa lahat ng foreign dignitaries na nandoon para makiramay kay Pope Francis, tanging si President Bongbong Marcos lang ang hindi binigyan pansin ni President Trump. Napakadali naman pong mag-research. So nakita natin na nagkamayan po yung dalawang presidente.
So, saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha itong mga DDS na to? Na kahit na mabuko na sila, okay lang para sa kanila. Hahanap na naman sila ng ibang issue para gawing fake news. Ang masasabi ko na lang dito, God forgive them for they do not know what they are doing. Kasi sa panahon ito, with the advancement of social media, hindi na po ganun kadali mapaniwala ang tao sa mga fake news na ipinapakalat nyo. Nagpapagod lang kayo, nawawalan pa kayo ng kahihiyan. Pero sige, tuloy nyo yan. Diyan kayo kumikita eh. Diyan kayo masaya eh. Magtataka lang talaga tayo. Ano kaya ang nahihita ng mga fake news peddlers na to, no? Kayo po, ano sa tingin niyo? Ano ba ang nakukuha nitong mga fake news peddlers na to? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agmina.